Wow! So that means lagi na kitang makikita rito. Anito at umupo sa gilid ng lamesa si Asmon. Lagi na nga tayong magkikita. And that's so exciting. I'm excited. Hinawakan pa nito ang baba ni Mabel at masuyo yung pinisil. Biglang nag-ring ang telepono na nasa gilid ng kanyang lamesa. Napatingin siya roon at dinampot yon. Hello? Nang mailagay niya sa tapat ang kanyang tenga, ang telepono, in my office. Now, bigla siyang napatingin sa loob ng opisina ni Hunter dahil nakatingin din sa kanya ang binata. Kitang-kita niya ang pag-iisang linya ng mga kilay nito maging ang pag-igting ng bagang nito. Wala sa sariling napalunok siya ng kanyang laway. Opo, hindi pa man niya natatapos ang kanyang pagsasalita, bigla na lang siyang binabaan ng binata. Napatingin siya kay Asmon nang maibalik na niya sa lalagyan ang aparato. Excuse lang ha. Tawag ako ni boss. Anya at dinampot ang ballpen at notebook na ibinigay sa kanya ni Mimi kanina. Nagmamadali na siyang lumabas sa kanyang office at pumasok naman sa opisina ni Hunter. Yes sir? What is my schedule for today? Seryosong tanong ni Hunter kay Mabel habang nakatayo na ang dalaga, 2 hakbang mula sa lamesa nito. Kaagad niyang binuksan ang notebook, nayakap-yakap niya. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay ay kinakabahan siya, ay pilit pa rin niya ang kanyang sarili na magawa ng maayos ang kanyang trabaho. May meeting po kayo ngayong tanghali kasama si Mr. Zamora. Tapos mamayang hapon po, may meeting din po kayo kasama si Mr. Judas Edelponso. Yun lang po sir. Call Octavio Edelponso's secretary. Make an appointment with him this afternoon. And call Bern at the warehouse as well. Tell him I need the inventory I asked him for yesterday. Also ask Mimi if she has found a new model. Seryosong nakatingin lamang si Mabel sa binata habang nagsasalita ito. Nadidistract man siya dahil sa gwapong mukha nito at dahil sa klase ng pagtitig nito sa kanya, pero pinilit niya pa rin mag-focus sa mga sinasabi nito sa kanya. Banayad siyang bumuntong hininga kasabay ng pagtangon niya rito. Iyon lang po ba sir? Tanong niya rito. And give me a cup of coffee. Nag-iwas na rin ito ng tingin sa kanya. Tipid siyang umiti rito. Okay po sir. Anya at kaagad na tumalikod para sana lumabas na sa opisina ng binata. Pero nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang tawagin siya nito muli. Miss Alpanta, pumihit siyang muli paharap dito. Yes po sir. Did I tell you to leave? Natigilan siya po, anya at napahigpit ang pagkakayakap niya sa notebook niya. Sorry po sir, nag-iwas siya ng tingin dito. Binitawan ni Hunter ang hawak na ballpen at kumilos sa pwesto nito. Isinandal ang likuran nito sa swivel chair habang hindi pa rin inaalis ang seryosong tingin kay Mabel. When it's work time, just work time. Hindi kung kanino ka nakikipag-usap. Wala sa sariling napalunok siya ng kanyang laway pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi nito. Sorry po ulit sir. Saad na lamang niya habang nakayuko pa rin. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa loob ng opisina ni Hunter bago ito muling nagsalita. You may leave now. Dahan-dahan siyang pumihit ulit patalikod at muling naglakad. Hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan ay kaagad na bumukas yun at iniluwas si Ashmon. Nakangiti na naman ito sa kanya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hey Mabel! Tipid siyang umiti rito at tumungo. Hindi na siya nag-abalang magsalita pa. Baka magalit na naman itong masungit niyang boss. By the way Mabel, hinawakan pa ni Asmon ang kanyang braso para pigilan siya sa paghakbang niya. Napatingin siya rito. Bakit? Pwede bang pumunta ulit tayo mamayang gabi sa paborito mong kapehan? Mabilis pa sa 4:00 nagsalubong ang mga kilay ni Hunter nang marinig dito ang sinabi ni Ashmon sa dalaga. Seryoso pa itong nakatingin sa dalawa. Halos na mag-isang linya na rin ang mga kilay nito. Hindi naman napigilan ni Mabel ang mapangiti ng malapad dahil sa sinabi ni Ashmon sa kanya. Tumango rin siya rito. Puntahan mo na lang ako mamaya, ang sabi niya. Mas lumapad pa rin na rin ang ngiti ni Ashmon sa kanya. Kumindat pa ito, sure, mamayang gabi.
Inis at tiimbagang na dinampot ni Hunter ang ballpen na binitawan nito kanina at muling ibinalik ang atensyon sa trabaho nito. Hey bro, nang balingan na ni Ashmon anang tingin si Hunter. Si Mabel naman ay lumabas na ng tuluyan sa opisina ni Hunter. Mabel, Mimi, nang tawagin siya ng dalaga. Naglakad siya palapit dito. Sabay ka na sa akin mamaya sa lunch, nakangiting saad ng dalaga. Oo naman, sasabay ako sa'yo, sabi niya. Siya nga pala, ipinapatanong ni Sir Hunter kung nakahanap ka na raw ng bagong model. Maya-maya'y tanong niya rito. Ay oo nga pala, tungkol doon, pakisabi na lang kay Sir na isi-send ko na lang sa email niya mamaya ang files ng bagong model na nahanap namin. Sige, sasabihin ko na lang sa kanya mamaya. Saad niya. At isa pa pala, saan ko hanapin ang number sa warehouse pati kay Mr. Octavio Edelponso? Pinapatawagan kasi sa akin ni Sir Hunter. Anya. Wait, nasa lamesa ko. Naglakad itong pabalik sa lamesa niya. Sumunod naman siya sa dalaga. Hi Mabel, anang isang babae na nakaupo sa harap ng lamesang nasa tabi lang ng pwesto ni Mimi. Ngumiti siya sa babae. Hello? Ako nga pala si Jubel. Inilahad nito ang kamay sa kanya para formal na makipagkilala. Tinanggap naman niya yun. Wow, pareho pa tayong may bell sa dulo ng pangalan. Nakangiting saad niya sa babae. By the way, sabi nitong si Mimi, girlfriend ka raw ni Sir Asmon. Nito? Wow, nakakaingit ka naman. Humalikip-kip pa ito sa gilid ng lamesa nito habang matamang nakatitig sa kanya. Tila pinag-aaralan nito ang kanyang postura. Mabilis siyang umiling dito. Nako, hindi ako girlfriend ni Asmon. Magkaibigan lang kami, pagtanggi niya rito. Ha? Bakit ang sabi ni Mimi sa amin? Kanina, jowa ka raw ni Sir Asmon. Saad naman isang babae na nasa kabilang lamesa. Itotoo naman, Mabel, hindi ba? Tanong ni Mimi at iniabot sa kanya ang isang notebook. Hindi naman nagdadala ng babae rito sa opisina si Sir Asmon. Ikaw pa lang nakita kong kasama niya kahapon. Naku naman, mga babaeng ito, sa isip-isip niya. Porkit isinama siya roon ni Asmon, girlfriend agad. Siya ng binata, hindi ba pwedeng magkaibigan lang silang dalawa? Crush namin si Sir Asmon. Matagal na, pero bagay naman kayong tingnan. Saad pa ni Jubel sa kanya. Agree ako, babe. Mas bagay si Mabel kay Sir Asmon kaysa kay Desiree na bruha. Sinabi mo pa, wala naman ibang alam gawin ang babaeng yun kung hindi magpakyot at mag-inarte kapag nandyan si Sir As. Akala niya siguro bagay sa kanya, do. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang dalawang babae na nag-uusap. Naku, pasensya ka na Mabel, ha? Mga chismosa talagang dalawang yan. Pagbibiro ni Mimi sa kanya. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho nyo. Nito sa dalawang kasamahan. Salamat ulit dito Mimi ha, nakangiting saad niya sa dalaga. No problem. Basta kung may kailangan ka pa, puntahan mo lang ako rito sa lamesa ko. Nito. Tumango na lamang siya rito, saka naglakad na pabalik sa kanyang opisina. Pagkapasok niya pa lang doon ay kagad niyang sinilip ang binata sa kabilang silid. Kausap pa rin ito si Asmon. Base sa itsura ng dalawang binata, mukhang importante ata ang pinag-uusapan nila. Naglakad na lamang siya palapit sa kanyang lamesa upang gawin na rin ang pinag-uutos sa kanya ni Hunter. Good morning, Sir Byrne. Sa office po ito ni Sir Hunter. Anya, nang may sumagot sa tawag niya sa kabilang linya. Yung tungkol daw po sa inventory na hinihingi niya sa inyo kahapon. Yes po, sir. Okay po, thank you. Anya at kaagad ding pinatay ang tawag. Muli na naman siyang nagdial ng isa pang number. Sekretary po ito ni Mr. Hunter. Imperial? Yes po. Magsiset po sana ako ng appointment to Mr. Edelponso this afternoon. May available time ba siya before lunch? I'm sorry pero may meeting din kasi si sir before lunch. How about after lunch if Mr. Imperial is available that time? Tanong ng babae. Oh, okay po, sige. After lunch na lang, thank you. Anya sa babae. Saka tinapos na rin niya ang tawag na makapagpaalam siya rito ng maayos. Saktong pagkaangat niya ng mukha ay nakatingin sa kanya si Asmon. Nakangiti rin naman sa kanya ang binata. Ngumiti na rin siya rito. Suminyas pa rin ito sa kanya kung kumain na raw ba siya ng tanghalian. Umiling siya rito, suminyas na naman ang binata na kung pwede ay sabay na sila. Nagtibit lamang siya ng balikat. Paano? Inauna na si Mimi na magsabi sa kanya na sabay na silang kakain sa
mamaya. Nakakahiya naman sa babae kung hindi siya sasama rito. Punot ang noo na tiningnan ni Hunter ang dalaga pati si Asmon. Ewan, pero biglang nasira ang mood niya simula kanina nang makita niyang nasa loob ng opisina ng dalaga itong kaibigan niya. Maging ang paghawak ni Asmon sa baba ni Mabel ay kinaiinisan din niya. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga at saglit yung inipon sa kanyang dibdib. Bago pinakawalan sa ere, pabagsak din niyang isinandal ang kanyang katawan sa swivel chair niya. Kung ikakamatay na nga lamang talaga ang masamang tingin, malamang na lumupasay na sa marmol na sahig ng kanyang opisina si Asmon dahil sa masamang tingin niya rito. Hey bro, by the way, pwede bang maaga kong sundin dito si Mabel mamaya? I invited her to go to her favorite place. Gusto niyang singhalan si Asmon nang marinig nito ang imbitasyon sa kanya. Pero pinipigilan niya kasi sarili, baka magmukha siyang tanga kapag ginawa niya yun. It's her first of day in her job as, I know, kaya nga nagpapaalam ako sa'yo since she's your secretary, nito. Hindi naman siya makasagot sa tanong nito. No, she can't go with him tonight. Ano yun? Magdi-date silang dalawa and it's not their first time going to her favorite place, right? Narinig niyang sinabi ni Asmon, kanina napupunta ulit sila sa kapiyang yun. So I'm gonna go. May meeting pa ako with Judas. See you later, bro. Tumayo na sa pwesto nito si Asmon at naglakad na palabas ng opisina niya. Hunter let out a deep sigh again and looked inside Mabel's office. Nang mahuli niyang nakatingin sa kanya ang dalaga, ay kagad itong nag-iwas ng tingin at nagkunwaring abala ito sa pagbabasa sa magazine na hawak nito. Napailang na lamang siya at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawang trabaho kanina. Sino pala yon? Tanong ni Mabel kay Mimi habang nasa kantina sila kumakain ng lunch. Nakatingin siya sa bading na nasa isang lamesa sa bandang sulok. Napapansin kasi niyang simula nang pumasok sila ni Mimi kanina sa kantin ay lagi na itong nakatingin sa kanya. Siya si Madam Bora, ang photographer dito. Pinsan siya ni Ma'am Josephine. Napatango naman siya at muling ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Kanina pa kasi panay ang tingin niya sa akin, Anya. Napangiti naman si Mimi. Nako, nagaganda lang siya sa'yo, sabi nito. Kunot ang noo na napangiti na rin siya, pero mabait yan. Siya, kasundo niya lahat ng empleyado rito. Wag lang tupakin. Kasi halos ka-level niya si Sir Hunter kapag tinutupak. Natatawa pang pagkukwento ni Mimi sa kanya. Marami pa rin silang napag-usapan habang kumakain. Na-miss niya tuloy bigla ang mga kaibigan niya sa hotel. Ganon din kasi sila kapag break time na nila. Masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Saktong pagkabalik niya sa kanyang opisina, hindi pa man siya nakakaupo sa kanyang pwesto, ay biglang tumunog ang telepono. Kagad niya itong dinampot. In my office. Dinig niya ang seryosong boses ng binata. Napatingin siya sa loob ng opisina nito. Kaagad na ibinababa ni Hunter ang aparato. Dinampot niya ang notebook at ballpen niya, saka lumabas ulit ng kanyang opisina. 3 beses siyang kumatok sa pinto bago niya pinihit ang doorknob. At pumasok doon. Sir, magpapabook ka ng 2 ticket to Canada tonight. Seryosong saad nito sa kanya. Ticket po? Para kanino, sir? Kunot ang noo na tanong niya. Nag-angat naman ang mukha si Hunter at tiningnan siya. Sorry po sir, mabilis na saad niya na makita niya ang pagsasalubong ng mga kilay nito. Aalis mama. Ang mami at daddy, papunta sila ng Canada dahil nagkaroon ng emergency meeting doon, anang Hunter. Napatango na lamang siya nang marinig niyang sinabi nito sa kanya. Yun lang po ba sir? And you can't leave early later. Muling nagsalubong ang kanyang noo at napatitig dito. Bakit po sir? Marami ka pang gagawin, anang Hunter habang nasa monitor na ng laptop nito ang atensyon. Pero sir, I'm your boss kaya susundin mo ang utos ko sa iyo, Miss Alfanta. Putol nito sa pagsasalita niya. You will not leave later early until you have finished your work. Dagdag pa nito. Okay po sir, saad na lamang niya rito. Pwede na po ba akong umalis? Sa halap na sagutin ang tanong niya, may kinuha itong folder mula sa drawer nito at inilapag sa ibabaw ng lamesa nito. Find the sales of the gears that are on the list. I need that tomorrow morning. Saad pa nito. Kinuha naman niya ang folder at binuksan yon upang basahin. Matatagal na taon na ang nasa listahan na yon. Year 2020, 10, 11, and etc.
Go on, you may live. Tumango na lamang siya sa binata kahit hindi ito nakatingin sa kanya. Pagkalabas niya sa opisina nito ay kaagad niyang nilapitan sa lamesa nito si Mimi. Pwede ba akong patulong, Mimi? Saad niya sa babae. Bakit? Pinapahanap ni Sir Hunter ang sales daw nito. Ibinigay niya sa dalaga ang folder. Nangunot naman ang noo ni Mimi nang tumingin sa kanya. Ha? Matagal na itong sales ah. Bakit daw? Kailangan niya pa eh. I mean, tapos na ito ah. Nagkibit naman siya ng kanyang balikat. Ewan ko, ang sabi niya lang kasi, kailangan niya raw yan bukas ng umaga. Ganun ba? Saan ko ba hanapin yan? Tara, sasamahan na kita sa stockroom. Tutulungan na rin kitang maghanap nito para... Mimi! Nang bumukas ang pintuan ng opisina ni Hunter, ay inuluwa roon ang binata. Yes sir, Hunter. Come here, I need to talk to you, Anito. Napatingin naman ang dalaga kay Mabel. In my office now. Yes po sir. Biglang naibalik ni Mimi sa kanya ang hawak na folder at napakilo sa pwesto nito. Jubel, samahan mo nga muna si Mabel sa stockroom. Ituro mo sa kanya kung nasaan nakalagay ang mga sales natin 10 years ago. Anito at nagmamadaling naglakad papunta sa opisina ni Hunter. Napasunod na lamang ng tingin si Mabel sa dalaga. Halika Mabel, samahan mo na kita. Marami pa rin kasi akong ginagawa, kaya hindi kita matutulungan na hanapin doon. Saad naman ni Jubel sa kanya. Wala na nga siya nagawa kung hindi sumunod dito. Pagkapasok niya sa stockroom ay kagad na itinuro sa kanya ni Jubel kung nasaan nakalagay ang mga papeles na kailangan niyang hanapin. Lahat naman yan nandyan kaya hindi ka na siguro mahirapang hanapin. Salamat Bel ha, pasensya ka na at hindi kita matutulungan. May kailangan din kasi akong tapusin ngayon eh. Saad pa nito sa kanya. Ngumiti naman siya rito. Okay lang. Salamat ulit. Bel, sabi pa niya. Sige at babalik na ako sa trabaho ko. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere nang maiwan na siyang mag-isa roon. Tumingala pa siya para tingnan ang medyo may kataasang shelf na nasa harapan niya. Saglit niyang sinilip ang orasan niyang pambisig. Simulan mo na Mabel para matapos agad ang trabaho mo. Anya sa kanyang sarili. Tahimik at nakatuon ang atensyon niya sa pagbabasa sa mga files na kinuha niya mula pa sa pinakatuktok ng shelves. Hindi niya namalaya na ilang oras na pala siyang naroon. Kinakailangan niyang basahin isa-isa ang bawat laman ng folder na nakuha niya roon para masigurado niyang tama nga ang kukunin niyang files. Nanakit naman ang paa na ilang oras nang nakatayo at akyat baba sa ladder na naroon. Wala rin naman siyang ibang choice kung hindi magtiis. Trabaho niya yun eh. Isinarado ni Hunter ang kanyang laptop pagkatapos ng kanyang trabaho. Malalim na buntong hininga pa ang pinakawalan niya sa ere. Pagkatapos ay sinandal ang likuran sa kanyang swivel chair. Nilingon niya pa ang loob ng opisina ni Mabel. Maya-maya ay napatingin siya sa kanyang wristwatch. 6:30 na pala ng gabi. Simula nang makabalik siya kanina mula sa dalawang meeting niya kaninang tanghali at hapon, hindi pa niya nakikita ang dalaga sa loob ng opisina nito. She's not done? Tanong niya sa sarili. Maya-maya may kumatok sa labas ng kanyang opisina at bumukas iyon. Bro, si Asmon. Have you seen Mabel? Tanong nito sa kanya. Napatingin naman ng seryoso ang mukha ni Hunter kay Asmon. And why bro? Well, may usapan kami na alis kami ngayon. She left early. She said she was going to the hospital. Anya sa kaibigan. Nagpakawala naman ng malalim na buntong hininga si Asmon. Alright, nasa hospital nga pala ang kapatid niya. Anito. Well, I'll go ahead. Ikaw, hindi ka pa ba uwi? Tanong pa nito sa kanya. Nope, later. May tatapusin pa ako. Saad nito at kinuha ang papel na naroon sa gilid ng kanyang lamesa. Kunyari ay binabasa niya yon ng seryoso. Okay, I'll go ahead. Pagkalabas ni Asmon sa kanyang opisina ay kagad din niyang binitawan ang papel na hawak at tumayo sa kanyang pwesto. Nagmamadali pa niyang sinuot ang coat na nakapatong sa kanyang swivel chair at lumabas na rin sa kanyang opisina. Tinungo niya ang stockroom na naroon sa pinakadulo ng pasilyo. Kakatukin na sana niya ang dalaga sa loob na makita naman niyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan niyang itinulak yon para bumukas ng maluwag. Hindi niya agad nakita si Mabel sa loob. Humakbang siya papasok. Puro kalat sa lamesa at sahig. Ang nakita niya, kunot ang noo na iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa dumako sa isang sulok ang kanyang mga mata. There she is, nakaupo sa marmol na sahig.
Puro papel ang nasa kandungan at kamay nito habang nakasandal sa pader. Nakapikit ang mga mata nito. Medyo nagkalat na rin ang nakatali nitong buhok. Wala nang suot na sapin sa paa. Sa itsura pa lamang nito, ngayon alam ni Hunter na masyadong napagod ang dalaga dahil sa ilang oras na paghanap ng mga files na iniutos niya rito. Banayad na bumuntong hininga siya saka naglakad palapit dito. Hindi pa man siya nakakaupo sa harapan nito upang gisingin to, ngunit bigla na lamang napamulat si Mabel. Nagulat pa ito na makita siya roon. Sir Hunter, nagmamadaling tumayo si Mabel sa pwesto nito. Nagkalat lalo ang mga pills sa sahig. Sorry sir, nakaidlip lang po ako. Mabilis na paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Working hours, Miss Alpanta, but you were sleeping here peacefully. Seryosong saad nito sa kanya. Napayo ko na lang si Mabel. Sorry po sir, anya habang nakayuko pa rin sa kanya. Hindi niya magawang mag-angat ng mukha upang tapunan ng tingin ang binata. Sino ba naman kasing boss ang matutuwa kapag nakita nito ang empleyado nito na salip gawin ang trabaho ay masarap tuloy ang tulog. Malingalingang sabunutan niya ang kanyang sarili dahil sa kapalpakan niyang yun. Masyado siyang napagod dahil sa ginawa niya kanina. Kaya hayun, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na mapaidlip doon. Sorry po ulit sir, napagod lang po ako. Pero hindi naman po ako natutulog, anya. Hay naku Mabel, nahuli ka na nga, lulusot ka pa. Idlip lang po ako, saad pa nito. Tahimik at mataman lamang na nakatitig si Hunter na nakayuko sa nakayukong dalaga. Maya-mayay ay nagpakawala ito ng malalim na paghinga at ipinasok sa magkabilang bulsa ng pantalon nito ang mga kamay. Have you finished doing what I told you earlier? Tanong nito. Opo sir, sagot niya. Pagkuway mabilis siyang yumuko at dinampot sa marmol na sahig ang mga papel na ilang oras niyang hinanap na nakatambak na files doon. Ito po sir, ibinigay niya yon sa binata. Check niyo na lang po ulit kung tama po ang ginawa ko. Tipid pa siyang umiti rito at itinago sa likuran niya ang kanyang mga kamay habang matamang nakatitig sa binata na ngayon ay tinitingnan na ang trabahong ginawa niya. Very good, anang Hunter nang tapunan na siya nito ng tingin maya-maya. Muli siyang umiti rito. Thank you po sir, anya. Saka lamang din siya nakahinga ng maluwag nang marinig niyang sinabi nito. Ang akala niya kasi ay hindi ito matutuwa dahil sa ginawa niya, pero very good naman daw pala siya. Start cleaning this mess so you can go home. Biglang nalaglag ang kanyang mga balikat kasabay ng paglalaho ng ngiti sa kanyang mga labi nang mapatingin siya sa mga papel na nagkalat sa sahig, maging sa ibabaw ng lamesa at mga shelf na naroon. Lihim siyang humugot ng malalim na paghinga, saka iyon pinakawalan sa ere at nagsimula na rin siyang kumilos para iligpit ang mga papel na yun. Kahit nananakit ang kanyang mga paa, hita, likuran, hindi na lamang niya yun pinansin. Sa halip ay binilisan niya ang kanyang trabaho para matapos agad siya at nang sa ganon ay makauwi siya agad at makapagpahinga. Naglakad naman si Hunter palabas ng silid na yun. Iniwan nito roon ang dalaga. Hindi man lang ako tinulungan para matapos agad ako rito. Reklamo niya sa sarili. Nang paglingon niya sa kinatatayo ng binata ay wala na ito roon. Napailing na lamang siya ng sunod-sunod at muling nagpakawala ng malalim na paghinga. Napaka-ungentle pa niya talaga. Nakasimangot na dagdag pa niya. Pagkatapos niyang iligpit ang mga kalat doon, ay nagmamadali na rin siyang lumabas sa stockroom na yun at tinungo ang kanyang opisina. Doon lamang niya tiningnan ang pambisig niyang orasan. 7:00 na pala, anya at mabilis na iginal ang paningin sa buong paligid. Wala nang tao roon, maliban sa kanya. Nakapatay na rin ang ibang ilaw. Pumasok na siya sa kanyang opisina upang kunin doon ang kanyang bag. Saglit niyang inayos ang gamit sa ibabaw ng lamesa. Saka siya muling lumabas sa silid na iyon. Tahimik lamang siyang naglalakad papunta sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang elevator. Papaliko na sana siya roon nang bigla siyang magulat. Napahawak pa siya sa tapat ng kanyang dibdib nang makitang nakasandal sa pader si Hunter. Nakasuksok sa bulsa ng pantalon nito ang dalawang kamay habang nakatingala sa puting kisame. Nang marinig niya ito, ay akagad nitong ipinilig ang ulo upang tapunan siya ng tingin. Diyos ko, aatakihin po ako sa puso dahil sa inyo sir. Saan niya rito? Kung bakit kasi nanggugulat ito sa kanya, mabuti na lamang at hindi siya napasigaw at hindi niya maihampas dito or naihampas dito ang kanyang bag.
Kung nagkataon, siguradong mas magagalit sa kanya ang binata. What took you so long? Sa halip may tanong nito sa kanya. Nagsalubong naman ang kanyang mga kilay. Po? Sa halip nang sagutin siya nito, naglakad ito palapit sa tapat ng elevator at pinindot ang button yun. Maya-maya ay bumukas ang pinto yun. Tahimik na sumakay doon ang binata. Won't you go along? Tanong nito nang hindi kumilos sa pwesto niya si Mabel. Po, wala na ata siyang ibang masabi rito, kundi yun na lamang. Hay, may ideya kasi siyang naglalaro ngayon sa kanyang isipan na ayaw niyang paniwalaan. Una, iniisip niyang kaya ito naroon pa at nakatayo sa gilid ng pasilyo ay dahil hinihintay siya nito. Pangalawa, gusto siya nitong makasabay na sumakay sa elevator at lumabas sa building na yon. Oo na, masyado siya nahulog ang kanyang damdamin sa binata, kaya kung ano-ano na lamang ang nai-imagine niya ngayon. Ultimo sa nangyari ngayon, binibigyan niya ng ibang meaning. Anong malay niya na may ginawa rin itong trabaho kanina sa opisina ito, kaya pababa pa lamang din ito sa lobby. O baka naman, hindi ka ba sasabay sa akin, Miss Alfanta? Ulit na tanong nito sa kanya. Nang makita niya pasarado ng pinto ng elevator, ay bigla siyang napatakbo palapit doon at hinarang niya ang kanyang kamay. Anang Hunter at sumandal sa gilid. Thank you po sir, saad niya at pumisto na rin sa isang sulok. Mahigpit pa ang pagkakahawak niya ng kanyang bag habang ramdam niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ewan, baka naririnig na rin siguro ni Hunter ang tibok ng kanyang puso sa mga sandaling yun. Are you okay? Bigla siyang napatingin dito. Nagsalubong ang kanilang mga mata. Ayun na't mas lalong nagrigo dun ang kanyang puso. Umiling-iling siya. Hindi po, sagot niya. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Hunter at napatitig sa kanya ng mataman. Nang mapagtanto niya ang kanyang sinabi sa binata, ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. I mean, why? Is your job hard? Can't you do it? Susuko ka na ba, Miss Alfanta? Sunod-sunod na tanong nito. Muli siyang umiling dito. Hindi po sir, mabilis na saad niya rito at muli itong tiningnan. Hindi ko naman po sinabing mahirap po ang trabaho ko ngayon at wala rin po akong balak na sumuko. Tipid siyang umiti rito bago itinuon sa unahan ang kanyang paningin. Nasa unahan man ang kanyang paningin pero kitang-kita niya sa gilid ng kanyang mata na nakatitig pa rin sa kanyang binata. Nakakailang man pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na tumingin ulit dito. Hanggang sa bumukas ulit ang pinto ng elevator. Go ahead, iminustra pa ni Hunter ang kamay upang paunahin sa paglabas ang dalaga. Bahagya siyang tumungo rito, saka naglakad na palabas. Naiilang pa siyang maglakad dahil nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanyang likuran. Nang makalabas na sila ng building, ay muli niyang tinapunan ng tingin ang binata. Good night po sir, anya at muli na siyang naglakad para mag-abang ng masasakyan sa gilid ng kalsada. Ngunit muling napahinto sa kanyang paglalakad. Miss Alfanta, tawag nito sa dalaga. Napapiyit naman siya paharap dito. Yes po sir. Where are you going? Kunot ang noo na tanong nito. Uuwi na po sir, sagot niya. In your house? Saan pa nga ba? Malingaling ang sabihin niya yon dito pero sa huli ay tumango na lamang siya. You need to come with Anang Hunter at naglakad na palapit sa kotse nitong nakaparada sa harap ng entrance. Nangunot ang kanyang noo habang nakasunod ang tingin niya sa binata. Sasama siya rito sa bahay nito? Bakit? Hindi ba't wala naman sa bahay nito ang mga magulang nito? Kakaalis lamang ngayong gabi ng mag-asawang Josephine at Arthur patungong Canada. So ano pa nga ang gagawin niya sa bahay nito? Miss Alfanta, opo sir, bigla siyang napakilos sa kanyang pwesto at nagmamadaling naglakad palapit dito. Get in. Kahit nagtataka pa rin siya, ay sinunod na lamang niya ang sinabi nito. Binuksan niya ang pinto sa front seat at sumakay doon. Mas lalo pang nagsalubong ang kanyang may kilay nang hindi niya napansin doon si Wancho. Sa halip ay ang binata ang pumisto sa driver's seat nito. Wala po si Wancho sir? Tanong niya rito. Did you see him? Masungit at balik na tanong nito sa kanya. Pagkuway binuhay na ang makina ng sasakyan nito. Napatikom na lamang ang kanyang bibig at napasandal sa gilid ng pintuan. Nagtatanong pa kasi, ikaw Mabel Alang isipan niya, alam mo namang bugnutin ang labidabs mo. Naiinis man dahil sa pagsusungit sa kanya ng binata, pero sa kaibuturan niya ay may mumunting kilig na siyang nararamdaman doon. Mapagsusulo sila ngayon sa sasakyan nito.
Mas lalo siyang kinikilig sa isiping yun. Lihim din siyang nagpapasalamat kay Wancho. Kung naroon ito ngayon, malamang na hindi niya makakatabi sa driver's seat ang binata. Banayad na bumuntong hininga ang pinakawalan niya sa ire. Pagkatapos, ibinaling niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin. Maya-maya'y bahagya niyang ibinaba ang salamin. Malamig na panggabing simoy ng hangin ang humalik sa buo niyang mukha. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mata kasabay ng muling pagpapakawala ng malalim na paghinga. Lihim na sinilip ni Hunter ang dalaga sa gilid ng kanyang mata. Seeing her happy and smiling as she inhaled the cold breeze of the wind, Hunter seemed to feel better. Hindi na rin niya napigilan ang sarili at lihim na napangiti. Hindi niya talaga maintindihan ang kanyang sarili ngayon. Parang iba na ang ikinikilos niya. He lied to Asmund earlier. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na umuwi ng maaga si Mabel para hindi matuloy ang date ng dalawa. Kanina pa rin siya natapos sa kanyang trabaho, but he waited for Mabel to finish her work so that they could leave the building at the same time. At tinawagan niya rin si Wancho kanina para sabihin mauna na lamang itong umuwi. Kaya na niyang ipagmaneho ang kanyang sarili and Mabel. He's happy right now. That's it. He is happy now. And he was sure Mabel was the reason for his happiness tonight. Ngunit hindi pa niya sigurado kung ano ang ibig sabihin ng kakaibang pintig ng kanyang puso ngayon. Posible bang ganun lang kadali na mahulog ang kanyang puso para sa dalaga? He's in love with Tinay, kaya parang mahirap paniwalaan sa ngayon na may pagtingin na siya kay Mabel. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. Habang nakatuon pa rin sa unahan ng sasakyan ang kanyang mga mata at atensyon. Maya-maya'y binalingan niya ng tingin ang dalaga. Nakapikit na ito habang nakapilig ang ulo sa gilid ng bintana. Is she asleep already? Maybe, mukhang payapa na kasi ang paghinga nito. Napagod nga ata ito kanina dahil sa ipinagawa niyang trabaho. At isa pa, yun ang dahilan binigyan niya ng trabaho kanina ang dalaga para hindi ito makaalis ng maaga. The truth is, hindi naman na niya kailangan ang sales record na yun. It was an alibi. Damn it, ang tanging nasambit niya nang muli niyang balingan ng tingin ang dalaga at mapatitig siya sa mga labi nito, pababa sa makinis nitong leeg na nahantad sa kanyang mga mata. Dahil nakatali ang buhok nito, napahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang manibela at muling napabuntong hininga ng sunod-sunod. Napapalunok pa siya ng sariling laway pagkuway niluwagan ang pagkakatali ng nektay sa kanyang liig. Ewan, pero parang biglang nag-init ang buong katawan niya. Muli siyang napalingon sa dalaga. Nung kumilis ito sa pwesto nito, nahulog pa sa kandungan nito ang kamay nitong nakahawak sa seatbelt. Ang ilang hibla ng buhok nitong natanggal sa pagkakatali ay nahulog din sa tapat na mukha nito nang mapatungo ito. Wala sa sariling ipininig niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bago muling humarap sa dalaga, ay muli siyang nagpakawala ng malalim na paghinga. Dahan-dahan siyang kumilos sa kanyang pwesto upang dumukwang palapit sa dalaga. Dahan-dahan niyang niluwagan ang seatbelt nito at pinindot ang button sa gilid ng upuan upang tumumbay yon papunta sa backseat at makahiga ng komportable ang dalaga. Ang akala pa niya ay magigising na si Mabel nang muli itong umungol at ipilig ang ulo paharap sa kanya. Gadangkal na lamang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Naaamoy niya na rin ang mainit at mabangong hininga ni Mabel. Hayon nga't muling naramdaman ni Hunter ang pagririgodo ng kanyang puso nang mapatitig siya sa mukha ng natutulog na dalaga. Mabibigat na paglunok ng laway ang kanyang ginawa, parang bigla rin ata siyang pinagpawisan ng malamig kahit malakas naman ang aircon sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na hindi pagsawain ang kanyang mga mata sa pagtitig sa magandang mukha ng dalaga, lalo na ang pagtitig niya sa mga labi nitong isang beses na rin niyang natikman. Parang may tinig sa kanyang utak ang nagsasabing halikan niya ulit ang dalaga. Tutal naman at ito ay natutulog kaya hindi ito magpoprotesta sa kanya. Muling umungol si Mabel. May sinasabi pa ito na hindi naman naiintindihan ni Hunter.
Makalipas ang ilang minutong pagtitig sa dalaga, ay kusang umangat ang kanyang kamay at dahan-dahan na inalis sa tapat ng mukha nito ang ilang hibla ng buhok nito. Inipit niya iyon sa likod ng tainga ng dalaga. Napangiti pa siya nang muling mapatitig sa mga labi nito. Bago pa may ibang magawa sa dalaga, mabilis siyang bumalik sa kanyang pwesto. Mahigpit siyang napahawak sa kanyang manibela at muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Oh, damn it! Usal niya at binuksan na rin ang bintana sa tabi niya. Para kasing mas lalo siyang nag-iinit kahit malamig naman ang aircon. Nang mapakalma na ang sarili, ay muli niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan at pinaktakbo na iyon. Biglang napabalikwas si Mabel ng sunod-sunod nang tumunog ng malakas ang kanyang alarm clock. Humahangos pa siyang napaupo sa ibabaw ng kama. Nasa ulo pa niya ang puting tela na hindi niya alam kung saan galing. Naiinis na tinanggal niya yon at nilingon ang istorbong alarm clock na nasa ibabaw ng bedside table. Inabot niya yon at pinatay. Ano ba to? Istorbo naman. Ang sarap pa ng tulog ko at nananaginip pa akong hahalikan na raw ni Sir Hunter, pero dahil sa istorbong alarm clock na yun, nabitin sa iri ang panaginip ko. Naku naman, istorbo ka naman talaga, reklamo niya. Pero nang muli siyang napatingin doon, biglang nalaki ang kanyang mga mata. Hala, 8:00 na. Gulat na sambit niya at wala sa sariling napabangon siya sa kanyang pwesto. Doon niya na lamang napagtanto na naroon na pala siya sa bahay ng binata na nasa kabilang silid niya. Si Sir Hunter, anya, at nagmamadaling lumabas ng silid na iyon. Hindi na nga niya naisip na ayusin muna ang kanyang sarili. Magulo ang kanyang buhok. Hindi man lang siya nakapaghilamos at nakapag-toothbrush sa labis na pagkataranta niya. Halos lilip pa rin na niya ang mataas na hagdanan para lamang makababa agad siya ng kusina. Lagot talaga siya nito sa musungit niyang amo. Panigurado siyang umuusok ng ilong nito ngayon dahil sa galit sa kanya. Nang makababa siya sa mataas na hagdan, ay tinakbo na rin niya ang papunta sa kusina. Pagkapasok niya pa lamang sa pintuan, ay bigla rin siyang natigilan nang makita niyang naroon sa tapat ng kitchen counter ang binata. Dahil nakatalikod ito sa direksyon ng pinto, kaya hindi siya nito nakita agad. Kumunot ang noo na napatitig siya sa ginagawa nito. May hawak-hawak itong isang tasa. Ang isa naman nasa tapat nito. Mukhang may hinahanap to roon. Maya-maya ay nakita niyang kinuha nito ang lalagyan ng kape at creamer. Sir, anya na nag-aalalangan pa siyang naglakad palapit dito. Pasensya na po kayo. Late po akong... It's okay, just sit down. Bali walang saad nito sa kanya. Nang hindi man lang nag-aabalang tapunan siya ng tingin. Nakatuon ang atensyon nito sa ginagawa. Nangunot ang kanyang noo habang nakatitig pa rin sa binata. Do you want coffee? Tanong pa nito sa kanya. Ewan, pero hindi agad siya nakapagsalita. Nagtataka pa rin kasi siya rito. Tika, hindi ito galit sa kanya kahit late na siyang nagising. 8:00 na, ibig sabihin ay late na sila sa kanilang trabaho. At teka ulit, ito ang nagtitimpla ng kape nito ngayon? At tinatanong siya nito kung gusto niya ng kape? Tama bang naririnig niyang hindi ba? I said, if you want coffee, muling tanong ni Hunter at binalingan ng tingin ang dalaga. Bumuka ang kanyang bibig pero walang salita ang lumabas dun. Parang bigla niya atang nalunok ang kanyang dila. Okay, just sit down. Para naman siyang na-hypnotismo rito at wala sa sariling naglakad siya palapit sa hapag at pumuesto sa isang silyaron. Tahimik na nakatingin lamang siya sa binata. Nagtataka at maraming tanong ang naglalaro sa kanyang isipan sa mga sandaling yun. Here, inilapag ni Hunter ang isang tasa sa tapat niyang samantalang para sa sarili naman ito ang isa pang tasa ng kape. Umupo na rin ito sa kabisira. Taste it, utos nito sa dalaga. Wala pa rin sa sariling dinampot ni Mabel ang tasa at tinikman ang kapeng ginawa ng binata para sa kanya. Kahit mainit pa yon, hindi naman yun pinansin ng dalaga. Nagkibit ng balikat si Hunter habang nakatitig sa kanya. Nang mataman, hinihintay nito ang sasabihin niya. Okay lang, saad niya at muling uminom sa kape niya. Ngumiti naman ang binata at tinikman na rin nito ang ginawang kape para sa sarili niya.
Pero maya-maya ay bigla rin itong nailuwa ang kape at nagsalubong ang mga kilay. Doon bumulat sa sarili niya si Mabel. It's bitter, pagalit na saan ni Hunter at inilapag nito ang hawak na tasa. Tumayo ito sa pwesto nito at walang salita na lumabas sa dining. Napasunod na lamang ng kanyang tingin dito. Si Mabel, masarap naman Anya at muling uminom sa kanyang kape. Doon niya na lamang nalasahan na mapakla nga ang kapeng ginawa nito. Sobrang pait na damihan sa kape at kinulang sa creamer. Wala ring asukal. Napatayo siya sa kanyang pwesto at tumakbo papunta sa lababo para doon iluwa ang ininom niya. Mapait nga, Anya. Bakit hindi ko nalasahan kanina? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Tonight, I celebrate my love for you. It seems the natural thing to do. Tonight, no one's gonna fight us. We'll leave the world behind us. When I make love to you. Tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside you feel with you. I celebrate my love for you. And that midnight sun is gonna come and shining through. There'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. Pakanta-kanta pa si Mabel habang nasa loob siya ng banyo at nasa ilalim ng shower. Kinukuskus pa niya ng maigi ang sabon sa kanyang katawan. Pero maya-maya ay bigla siyang napahinto sa kanyang ginagawa at pakanta at pagkanta nang bigla siyang maalala. Teka, paano pala ako napunta sa kabilang kwarto kagabi? Tanong niya sa kanyang sarili. Nangunot pa ang kanyang noo at napatitig sa kawalan. Pero makaraan lamang ang ilang segundo, nanlaki bigla ang kanyang mga mata. Kahit malamig ang tubig na nagmumula sa shower na bumubuhos sa kanyang katawan, ay ramdam na ramdam niya ang biglang pag-iinit ng kanyang buong mukha. Hala, napasingha pa siya sa hangin. Binuhat ako ni Sir Hunter kagabi. Wala sa sariling napangiti pa siya ng malapad. Kasi kami lang naman ang magkasama sa kotse kagabi. Wala si Wancho. So, ibig sabihin, binuhat nga ako ni Sir Hunter kagabi. Paakyat sa kwarto. Tapos, muli siyang natigilan sa pagsasalita at nanlaki na naman ang kanyang mga mata. Tapos, yung damit ko, Diyos ko, na mahabagin, Mabel, bigla niyang napayakap sa kanyang sarili at mas lalong nag-init ang kanyang mukha. Ibig sabihin, nakita ni Sir Hunter ang katawan ko kagabi nang bihisan niya ako ng damit ko. Muling tanong niya sa kanyang sarili. Ewan kung anong dapat niyang maramdaman sa mga sandaling yon. Magkahalo-halo bigla ang kanyang pakiramdam at sigurado siyang kasing pula na ng hinog na kamatis ang kanyang mukha sa mga sandaling yun. Bakit ngayon niya na lamang naisip? Sa bagay kanina, pagkagising niya ay bigla siyang nataranta nang makita niyang kung anong oras na. Kaya hindi niya agad napansin yun. Ngayon, ano pang mukha ang iharap niya sa binata kapag lumabas na siya sa silid na to? Puro na lang baka palpakan ang magagawa niya. Wala sa sariling nabatukan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nilakasan niya ang pagkakabuka sa shower at hinayaan na bumuhos ang malamig na tubig sa buo niyang katawan para matanggal din ang pag-iinit ng kanyang mukha. Mabel, nakakahiyaan niya sa sarili. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ng binata at lumabas doon. Dahil naroon sa kwarto ni Hunter ang mga damit niya, doon na rin siya naligo. Pagkaakyat niya, ulit kanina galing sa kusina.
Nasa puno pa lamang siya ng hagdan ay nakita na niya kaagad ang binata na nasa sala at may kausap na sa cellphone nito. Humugot muna siya ng malalim na paghinga. Saglit niyang inipon yun sa kanyang dibdib bago pinakawalan sa ere. Kinakabahan man pero hindi na lamang niya yon pinansin masyado. Wala rin naman siyang magagawa kung didistansya siyang rito ngayon. Mamaya ay kakausapin niya rin ito kapag nagsimula na ang kanilang trabaho. Nasa ibaba na siya ng hagdan nang pumihit naman ang binata paharap sa kanya. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin dito. Bye. See you. Dinig niyang saad ng binata bago nito pinatay ang tawag. Nag-aalangan naman siyang lumapit dito. Let's go. Bigla siyang napasunod dito nang maglakad na ito palabas ng bahay. Hi Mabel, good morning. Nakangiting batis sa kanya ni Wancho na makita siya nitong kasama ni Hunter na lumabas ng main door. Mabilis na sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Hi Wancho, good morning din. Kumaway pa siya rito. We're late. Tiimbagang nasaad ni Hunter at magkasalubong ang mga kilay na tiningnan ang dalawa bago ito sumakay sa backseat. Napatikom na lamang ang bibig ni Mabel pagkuway, nagmamadali ng sumakay sa front seat nang buksan iyon ni Wancho para sa kanya. Pagkasakay din ng binata sa driver's seat ay muli nitong binalingan ng tingin ang dalaga. Sa office ni Sir Hunter ka na pala nagtatrabaho ngayon Mabel ano? Tumango siya. Oo, kahapon lang ako nagsimula ron. Wow, good luck sa iyo ha. Alam kong kaya mo rin ang trabaho mo ron. Tipid ng ngiti na lamang ang ginawa niya ng pagkatingin niya sa review mirror ay nakita niyang matalim ang tingin ng binata sa kanya. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Ibinaling na lamang niya sa labas ng bintana ang kanyang atensyon. Ewan ko ba sa lalaking to? Kanina ay kalmado naman to. Hindi nga nagalit sa kanya na late na siyang nagising. Ito pa nga rin nagtimpla ng kape nito. Pero nang dahil sa bitter daw na kaping ginawa nito, biglang nagsungit na naman sa kanya. Hindi niya talaga maintindihan ang binata simula pa kagabi. Banayad na buntuning hininga na lamang ang pinakawalan niya sa ere at payapang isinandal ang kanyang likuran sa gilid ng pintuan hanggang sa makarating na sila sa Lakeshore Palace. Nang pagkapasok niya sa kanyang opisina ay saka na rin sumunod sa kanya si Mimi. Mabel, sorry na kahapon ha, hindi na kita natulungan sa paghanap ng sales na pinapahanap sa'yo ni Sir Hunter. Anang dalaga. Ngumiti naman siya rito. Okay lang, actually. Maaga ko namang natapos kahapon kaya wala problema. Salamat ulit. Saad na lamang niya rito. Talaga, mabuti naman. Anito, akala ko late ka na nang nakauwi kagabi. Hindi na kasi kita nakita rito nang pauwi na ako. Kaya akala ko nandun ka pa rin sa stock room. Hindi rin kita nakita kahapon kaya hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Anya, sige, babalik na rin ako sa lamesa ko basta kung may kailangan ka. Sabihin mo lang sa akin ha. Salamat Mimi. Sabay na rin tayong kumain mamayang lunch. Tumango na lamang ang dalaga bago ito tuluyang umalis. Maya tumunog naman ang telepono na nasa gilid ng kanyang lamesa. Dinampot niya yon sa lalagyan. In my office, bigla siyang napatingin sa loob ng opisina ng binata. Nakatingin din ito sa kanya. Tumango lamang siya rito bago ibinaba ang aparato. Bit-bit ang notebook at cellphone niya ay muli siyang lumabas sa kanyang opisina at pumasok naman sa kabilang opisina. Yes po sir. Didn't I tell you yesterday to ask Mimi if she has already found a new model? Seryoso ang mukha na tanong nito sa kanya. Opo sir. Tinanong ko po si Mimi kahapon. Sagot niya, hindi ko po nasabi sa inyo na isisend niya na lang daw po sa email niyo kahapon din po. Pagkuway tanong niya rin dito. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Hunter habang hindi pa rin inaalis ang tingin nito sa dalaga. Maya-maya ay nagpakawala ito ng malalim ng paghinga at binuksan ang laptop nitong nasa harapan nito. Sorry po sir, nakalimutan ko po, saan niya na lamang dito. Nakatingin siya rito ng mataman habang tahimik naman itong nagkukulik-kalikot sa laptop niya. How about the inventory from warehouse? Ihati daw po na Sir Bern dito ngayon sir. I want you to go there to get that inventory. Putol nito sa kanyang pagsasalita. Ako po sir? Tanong niya. Nag-angat naman ang mukha si Hunter at sinalubong ang kanyang mga mata. Kasasabi ko lang, saad nito. Naitikom na lamang niya ang kanyang bibig at napatango. Oo nga naman Mabel, paulit-ulit ka dyan. Hindi ka naman bingi, anang kanyang isipan.
Sir, hindi ko po alam. Ask Mimi. Okay po, saad na lamang niya. Maya-maya'y bumukas ang pinto at iniluwa roon si Asmon. As usual, automatic na namang gumuhit ang malapad na ngiti sa labi ni Asmon nang makita siya nito. Hey Mabel, bati nito sa dalaga. Good morning, Ash. Biglang nagsalubong ang mga kilay ni Hunter nang marinig nito ang pagtawag ni Mabel sa pangalan ng binata. Ash, bakit? Close ba ang dalawang to? Are you two friends? Wala sa sariling na itunong nito sa dalawa. Sabay namang napatingin si Asmon at Mabel kay Hunter. Oh yeah! Mabilis na sagot ni Asmon at pabagsak itong umupo sa single couch na naroon sa gilid ng lamesa. Mabel is my friend. Hindi mo na itatanong, ako ang nagpasok sa kanya. Nang magtrabaho sa hotel, we met before at Judas Bar, saad pa nito. Napatingin naman si Hunter sa dalaga. Maya-maya ay napabuntong hininga ito ng malalim. Kaya naman pala mukhang close ang dalawa dahil medyo matagal na palang magkakilala mga ito. By the way, Mabel, I was looking for you yesterday. Nang marinig ni Hunter ang sinabi ni Asmon sa dalaga ay mabilis itong nag-iwas ng tingin sa dalawa at kunyari ay abala ito sa naantala nitong trabaho kanina. Ngumiti naman si Mabel sa binata. Maaga ka palang umuwi kahapon. Hunter told me. Dagdag pa ni Asmon. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni Mabel nang marinig niya ang sinabi ng binata. Siya, maagang umuwi, wala sa sariling napatingin siyang muli kay Hunter na ngayon ay nakakunot ang noo habang nakatuon ang atensyon sa monitor ng laptop nito. Maya-maya ay nahuli niyang tumingin ito sa kanya pero mabilis din nagbawi ng tingin. How's your brother? Tanong pa ni Asmon sa kanya. Muli siyang ngumiti sa binata nang tingnan niya ito. Okay naman siya, sa susunod na linggo na raw ang operasyon niya. That's good news and don't worry, he'll be fine. Thank you, anya niya. Go on, Miss Alfanta. Anang Hunter nang sumingit na ito sa pag-uusap ng dalawa. And you need to get back here within 30 minutes. Where are you going? Tanong ulit ni Asmon. Ipinaglipat-lipat pa ang tingin nito sa dalaga at kay Hunter. Ipupunta raw ako sa warehouse para kunin ang inventory na kailangan ng Sir Hunter. Din, sumabay ka na sa akin. Doon din ako pupunta ngayon. Mabilis na tumayo sa pwesto niya si Asmon. Asmon, wala sa sariling tawag ni Hunter sa kaibigan. Yes, bro. Hindi agad ito nagkapagsalita. Saglit itong tumikim upang tanggalin ang parang bolang biglang bumara sa lalamunan nito. You can't leave now. I need to talk to you first. Anito. Go on, Miss Alfanta. Nang tingnan nitong muli ang dalaga. Sorry bro, but I have meeting with Bern. Maya-maya na lang tayo mag-usap. No, I need to talk to you right now. Saglit na itinaas ni Asmon ang bisig nito para tingnan ang wristwatch nito. Okay, Mabel, just wait for me outside. Sumabay ka na. No, you can leave, Mr. Alfanta. Nagugulhang ipinagpalipat-lipat naman ni Mabel ang tingin sa dalawang lalaki. Ewan pero bigla na tuloy nahilo siya dahil sa mga ito. Hindi niya malaman kung sino ang susundin niya ngayon. Maya-maya ay tumayo na sa pwesto nito si Hunter. Leave, Miss Alfanta, maraming utos pa nito sa dalaga. You know what bro, we'll talk later. Late na rin kasi ako sa meeting namin ni Bern, anang Asmon at naglakad na ito palapit kay Mabel. Walang paalam na hinawakan ito sa kamay ang dalaga. Let's go, sweetheart. Anito at iginaya na si Mabel palabas. Wala namang nagawa si Hunter kung hindi ang magpatiimbagam na lamang habang tinitingnan nito ang magkahawak na mga kamay ng dalawa. Malingalingang lapitan niya ang dalawa at tanggalin ang kamay ni Asmo na nakahawak sa kamay ni Mabel. Pero hindi naman niya yun magawa. Baka mapahiya lamang siya kapag ginawa niya yun. Baka tanungin siya ni Asmon kung bakit nagagalit siya Hindi naman niya girlfriend ang dalaga. At kung bakit pa kasi niya naisipang si Mabel ang papuntahin sa warehouse. Ayaw niyang makasama ni Asmon ang dalaga. Pero nang dahil din naman sa kanya, kaya magkasamang dalawa ngayon. Pabagsak na napaupo na lamang siya ulit sa kanyang swivel chair. Kasabay ng pagpapakawala niya ng malalim na paghinga. Mabilis niya ring niluwagan ang suot niyang necktie. Damn it! Pagmumura niya at biglang naikuyom ang kanyang mga kamao. Ano ba talagang nangyayari sa kanya ngayon? Is he jealous?
Nagsiselos ba siya kay Asmon dahil madali lamang nitong mahawakan ang dalaga kahit kailan ito gustuhin? Nagsiselos ba siya kay Asmon dahil ayaw niyang hawakan ito si Mabel? He likes Mabel already? May pagtingin na ba siya sa dalaga kaya ganun ang pakiramdam niya? If yes, then yeah, he's jealous. Napasandal siya sa kanyang swivel chair pagkuway na patingala sa puting kisame. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Makaraan ang ilang sandali ay napatayo siya sa kanyang pwesto. He had to follow them. Baka muling ayain ni Asmon ng date si Mabel. No, he can't do that. Hahakbang na sana siya para lisanin ang kanyang opisina. Pero tumunog naman ang kanyang telepono. Naiinis na dinambot niya yun. Yeah. Hey bro. Victor, I need to cancel my meeting with you today. We can reschedule it maybe tomorrow. Mabilis na saad niya nang mabusisa niya ang asawa ni Tinay sa kabilang linya. What? I'm on my way actually. Hindi na ako pwedeng mag-reschedule bukas ng meeting. It's a daddy duty tomorrow, remember? Natatawa pang saad na lalaki sa kabilang linya. Wala sa sariling napabuga ng malalim ng paghinga si Hunter. Why is there a problem? No, sagot na lamang niya at muling napabuga ng hininga. I'll wait for you in my office, Anya. Okay, I'll be there in 5 minutes. Naiinis na ibinalik na lamang niya sa lagayan ang aparato at napaupo sa gilid ng kanyang lamesa. Damn it! Pagmumura niya. Nice to meet you, Mabel. Nakangiting tinanggap ni Mabel ang pakikipagkamay sa kanya ng lalaki. Nice to meet you din po, sir. Sir Bern, Anya, kung tama ang hula niya sa edad ng lalaki. Mukhang nasa late 60s na ito. May edad naman na pero hindi maikakaila ang magandang tindig ng katawan nito. Matangkad, moreno at gwapo rin. Parang may kamukha ito na hindi niya maalala kung sino at kung saan niya nakita. You're beautiful, Iha. Saad pa nito sa kanya. Mas lalo siyang napangiti ng malapad at tumingin kay Asmon na nasa tabi niya. You're right, Bern. Pagsang-ayon naman ng binata sa sinabi nito. Ngumiti rin ito sa dalaga. Mabel is beautiful inside and out. Dagdag pa nito. I see. Anong lalaki at muli siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. By the way, let's go to my office. Nandoon ang inventory na hinihingi ni Hunter and para makapag-usap na rin tayo ng maayos iho. Nagpatiun na itong naglakad. Magkaagapay naman si Asmon at Mabel sa paglalakad. Hindi maiwasan ng dalaga na ilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Puro shelves na may mga alak na nakapatong ang naroon at nakikita niya malawak ang warehouse na yun. No wonder, isa kasi ang Liquor Palace na nangunguna at kilalang kumpanya sa bansa. Imported and local alcohol drinks ang ibinibenta ng kumpanya. Pinagsawa niya ang kanyang paningin sa iba-ibang klase ng alcohol drinks na naroon hanggang sa marating nila ang opisina ng lalaki. Wala man siyang naiintindihan pero tahimik lamang siyang nakaupo sa isang sulok ng silid na yun habang nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Siguro ay tumagal ng halos kalahating oras bago natapos ang meeting ng dalawa. And congratulations again, Bern. Mataas ang sales natin last month. Anang Asmon sa lalaki. You did a great job. How about lunch? Kumain muna tayo bago kayo umalis. Sa halip ay saad nito at tinapunan ng tingin si Mabel nang tumayo na sa pwesto nito niya ang dalaga. Lumingon naman si Asmon sa kanya. Are you okay, Mabel? Kumain muna tayo bago bumalik sa office. Tanong nito. Itinaas niya ang kanyang braso upang silipin doon ang kanyang orasan. Banayad siyang bumuntong hininga. Ilagpas na ng 30 minutes, magagalit na naman sa akin si Sir Hunter. Ang sabi niya kasi, tumawa ng pagak si Asmon, dahilan upang maputol ang kanyang pagsasalita. Don't worry, ako nang bahala kay Hunter. Hindi pa rin talaga nagbabago ang batang yun, kaya nilalayasan siya ng sekretarya niya dahil sa pagiging istrikto niya sa oras. Nakangiti at muling nasaad ni Bern at namaywang pa. Come on, let's eat. First, Iha, huwag mo nang alalahanin ang boss mo. Kami na ang bahalang magsabi sa kanya kapag pinagalitan kanya. Saad pa nito muli. Saka naglakad na upang lumabas sa opisina nito. Napatingin na lamang siya ng seryoso kay Asmon. Naku, patay talaga ako nito. Kapag nagalit na naman sa akin Sir Dudong sa loob-loob niya.
Come on, you don't have to worry. Tura naman sa kanya ni Ashmon at hinawakan pa ang kanyang bewang para igaya na siya palabas. You owe me one date, remember? Biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay at napatingin dito. Tumawa lamang ulit ng pagak ang binata. I mean, hindi ba dapat kagabi papunta tayo sa paborito mong kapihan pero hindi natuloy kasi maaga kang umalis. Ngumiti na lamang din siya rito. Sa totoo lang ay hindi pa rin mawawala sa kanyang isipan ang tungkol doon kung bakit sinabi ni Hunter kay Ashmon kahapon na maaga siyang umuwi gayong alam naman ito na nasa stock room siya noon. Are you okay, bro? Kunot ang noo na tanong ni Victor kay Hunter. Kanina pa nito napapansin na parang wala sa sarili nito ang binata. Tila hindi ito mapakali sa sarili.